Sa ngalan ng kurso ng ating Cine Sociedad, isang mainit na pagbati sa lahat ng dumalo sa ating virtual film showing. Ang Cine Sociedad ay hindi lamang isang asignatura, ito'y isang maikling espasyo kung saang sinasanay ang mga mag-aaral sa sining ng paggawa ng pelikula. Sa pagbuo ng kanilang short films, kanilang isinabuhay ang bawat yugto ng proseso mula sa pag-arte, pagsulat ng script, pag-e-edit, cinematografiya, direksyon at kabuuang film productions. Sa kabila ng mga hamon, naging matagumpay ang bawat proyekto dahil sa dedikasyon, disiplina at higit sa lahat ang pagtutulungan ng bawat isa. Isa itong patunay ng husay at galing ng kabataang Pilipino sa sining ng pelikula. Kaya't halina, tungayan natin ang mga naging bahagi ng Cinemalaya pista ng pinilakang taping 2026. Isang pagdiriwang ng kanilang malikhaing pag-iisip, makabuluhang naratibo at sining ng pagsasalaysay gamit ang lente ng kamera. Habang nag-iisipan ko ang dating 2026 Philippine Presidential Election. Running for president isn't just about personal interest or about ambition. Kung hindi tungkol sa paggawa kung ano ang pinakamabuti para sa ating bansa. Lalo na ngayon, kung masaan maraming Pilipino na nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, katularan sa mga trabaho, at iba pang pang-araw-araw na hamon. Maraming pamilya ang nahihirapan maghanap ng pagkain at pagbukas sa pang-araw-araw. Our country's problem has been made worse by corruption, poor governance, and leaders who prioritize their own interests over the welfare of the people. Dahil dito, naniniwala ko na kailangan natin ng dinadinarapang mentalidad, malasakit at pananagutan. Bilang isang ina at tinutbayan, nakikita ko ang sakit at paghihirap ng maraming Pilipino. At naniniwala ako na ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng tamang paglaban ito. Even with limited resources, the Office of the Vice President has helped many communities through programs in health, disaster response, and livelihood. Ipinapakita ng mga pagsikat na ito na mas marami pang magagawa ang pamamalaan kung tunay nito unahin ang paglilingkod sa mamamayan. Today, I offer myself as a candidate for president to help with the government that puts Filipinos first. Sama-sama natin taguyod ang mas makatarungan, makatao, at mas maasarang kinabukasan para sa ating bansa. Ang dami kong kayamanan. Ang dami kong ginto. Ang dami kong pera. Mabibili ko yung lahat. Ang dami kong pera. Ay, ang dami kong ginto. Salamat. Maria. Maria, nasan ka? Ba't tayo mo sumagot? Maria. Wala na pala si Maria. Iniwan nila ako. Ilang taon na. Anak ko, nasan ka? Sungkat ka, anak ko. Mga ginto. Sino mga ginto ko? Dahon? Basura? Paano sila mabibili ng mga gusto nila? Ano ko? Basura lang pala yung lahat. Hindi tama to. Iniwan na pala ako ng mga anak ko. Hindi pa dapat ako maging sakim. Hindi ako dapat maging sakim sa pera o sa kahintuan. Maria, pasensya ka na. Dapat hindi ako maging sakim. Sila ang tunay kong kayamanan. Pamilya ko. Anak, pagpasensyaan niyo na ako. Anak. Oo, pagpasensyaan niyo na si Papa. Action. Minsan, dumadaan sa isip ko, bakit nga ba lagi ako nasisigaw sa daan? Tama naman daan ko, sila nga yung bobo eh. Bumubuti na sa akin, sumisigaw sa akin, hoy, tingnan mo lane mo, tangha. Eh sa totoo lang, minsan nalilito rin ako king na. Akala ko talaga dati, basta marunong ka magpandam ng motor, okay na. Eh hindi pala, kasi sa kalsada,
may mga batas. May mga lane. May mga taong astang batas. Ngayon ko lang napansin, hindi lang pala babae sa bilis ng pagmamaneho. Pero ako, hindi ako magpapanggap ha. Kapag may nakita akong pagkakataong makasingit, syempre sisingit ako. Daan yun eh. Kapag may mabagal sa harap ko, pupusinahan ko na. Mumurahin ko pa. O ito middle finger oh. Fuck you! Ah! Kasi kung hindi kayo sanay magmaneho, eh ano ba trip mo? Hindi ito lugar para sa mababagal. Ang lugar na to ay para sa mga mason, katulad ko. Pero alam mo, kung hindi ko naisip dati, paano ko sa isang maling singit ko, may mabangga ako? Paano kung yung minura ko may dalang pamilya pa uwi? Paano kung isang segundo lang ng kayabangan ko, may buhay na mawala? Doon ako natauhan. Hindi pala sukatan ng galing ang bilis, hindi ay palalakas ang pagiging agresibo. Ang tunay na marunong magmaneho, marunong magpigil, marunong rumispeto, at marunong sumunod. Kasi sa kalsada, hindi ako nag-iisa. Sabi nila, nagsisimula ang love story sa tamang timing. No one talks about the ones that starts too late. Hi, ikaw pala yung lagi nakatambay dito? Oh. Two people who were never meant to be something, but almost were. And she was my first love and greatest love. Wait, ay pala ikaw mo. Totoo ba? Hindi nga. Sino? Si Ethan. And just like that, the story I never started was already ending. Tingin mo ba may chance ako? Pag kinausap mo, maybe. I helped her chase someone else because I didn't have the courage to make her stay. Uy, Ethan, ikaw DJ namin ha. Pakita mo yung playlist mo. DJ Ethan at your service. Ang saya, no? Kompleto tayong magkakaibigan. Oo nga eh. 3 years. 3 years kong tinago yung nararamdaman ko. Maybe, this is my last chance. Hindi para mapaakit si Luna, kundi magpaalam. After neto, back to reality na naman. Luna, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Hoy, Luna, tara na. Mag-usa na tayo. Siguro, ito na yung huling beses na kaya kong magpanggap na sapat na to. Luna, may sasabihin ako sa'yo. Ano naman ang kalukuhan niya? Seryoso to, baliw. Luna, mahal kita 3 years na. Pero, hindi pa kasi ako ready pumasok sa seryosong relasyon. Pero hanggang dun na lang talaga eh. Hindi na para sa masigit ba. I understand. I really do. I respect everything na sinabi mo. Thank you for being honest with me, for trusting, and for making me feel seen. Luna. Sabi nila, nagsisimula ang love story sa tamang timing. But no one talks about the ones that starts too late. Two people who were never meant to be something, but almost were. Ako mo naman. Nakakawag ka ng kabal-kabal ko niya. Sana nila ako magising ng maaga. Or maybe, may hinihintay kang iba. Morning, guys! Eto nga pala si Luna. She's my classmate and my best friend. Naalala ko pa nung una kami nagkita 3 years ago.
She was my first love and greatest love. Morning, Day. Uy, Sarah, gising ka na ba? Parang ang pangit ng gising mo. Naku, hindi ako nakatulog dahil sa research namin kagabi. Guys, I think I like someone. Totoo ba? Pre, hindi nga. Sino? Si Ethan. Ay, sayang siya. And just like that, the story I never started was already ending. Luna, nandito si Ethan. Huwag tingnan, baka makatataka. Lex, bigyan mo naman siya ng advice. Saan? Yung best friend mo, love advice. Kailangan niya. Oo, expert ka dun, di ba? Ha? Kailan pa? Lex! Tara dito. Bakit? Tingnan mo ba may chance ako? Pag kinausap mo, maybe. Pero what if awkward? Hindi yan. Try mo magtanong ng about sa project or research. Hey, bakit? Marcus, tignan mo si Lex, nakatulala. Pre, okay ka lang? Oo naman. Sure ka? Oo. I helped her chase someone else because I didn't have the courage to make her stay. Bro, sobrang obvious na. Ang alin? Na may gusto ka kay Luna. Tignan mo si Mika, alam na may feelings ka sa kanya. Ala, di ko alam. Di nga halata na gusto mo si Luna for 3 years na eh. Pati nga ako bro, nakakatawa pa rin niya eh. Hindi mo kasi diretso eh. Ayoko kasi mawala yung friendship na meron kami ni Luna eh. Mas natatakot ako mawala yung meron kami ni Luna kaysa sa rejection. Okay naman, I mean, gahol kami sa research, pero kaya naman. Kayo, kamusta project niyo? Tara, pupunta tayo dito. Speaking of research namin, Shucks. Tignan mo sa'yo. Sino na pinagdududahan mo? Eh si Ethan outgoing yan. For sure yan, after ng conversation nila, meron ng something sa kanila. Guys! Ito yun. Close na kami ni Ethan. Uy, yun! Parang ko! Pinag-usapan namin yun sa research. Thanks sa advice, Lex. Bakit naman may pahag pa? Baka naman mukul si Lex yan. Some hugs feel like home, while others feel like goodbye. Eh, sa wakas, tapos na yung research na yan. Bro, deserve natin gumana, tol. Tama. Ilang linggo na tayo stress dyan eh. Nice. Oy, ba't ngayon ka pumasok? eh, nabisi ako ng mga project eh. Ito ba?
Kami, tapos na dun. Oh? Totoo ba? We should celebrate. Ano ba gusto niyo? Outing or road trip? Kahit saan na lang, basta makapagpahinga tayo. Gusto mo yung pagkain ko. Eh kung 3 days na kaya natin para sulit. Ikaw, sama ka? Sige, game. Di rin ako. Wait, invite ko rin si Ethan eh. Okay lang sa inyo? Pwede naman. The more the merrier. Ano? Tara? Chat ko rin si Mika saglit. Baka gusto sumama. Tara na, set na. Maybe, this is my last chance. Hindi para mapaakit si Luna, kundi magpaalam. 3 years. 3 years kong tinago yung nararamdaman ko. 3 years of moments that were never mine. Yes! Uy, ano? Ulo ako nauna eh. Ako yung una. Ako nauna. Nag-shotgun na ako. Sige, ako nauna. Katadyak ka. Wala na, occupied na eh. Oy, Lex. Okay na ba yung Google Maps natin? Oo, na-input ko na yung direction na to. Sure ka ha? Ikaw na bahala sa amin. Ikaw naman nagplano nito. Uy, Ethan, ikaw DJ namin ha. Pakita mo yung playlist mo. DJ Ethan at your service. Ang saya, no? Kompleto tayong magkakaibigan. Oo nga eh. Kompleto nga ang lahat, pero parang may kulang pa rin. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo kapag pagod na ako. Tama ba bang init na yakap mo ang hinahanap ko? Minsan gusto ko tumawag sa'yo. Grabe, ang competitive mo pala. Siyempre, di ako nagpapatalo eh. Sige, noted. Hey, tara! Return tayo! Tara, palag. Game, game. Ano? Tingin mo kay Luna? Ano? Masaya siya kasama. Ikaw naman, Luna. Ano yun? Truth or dare? Truth. Same question lang. Anong tingin mo kay Ethan? Siya yung tipo na easy lang kasama. Hindi ka mape-pressure. Tsaka, Oy, ikaw, Lex! Ikaw naman, ikaw. Di ako pas. Anong pass? Walang pass dito, boy. Sige, trot na lang natin. May gusto ka ba dito ngayon? Meron. Ito sino? Secret. Oy! Give me a break. Gamit mo na naman. ano mo naman? Hindi ko natulog.
Eh, last day na pero ayaw ko pa rin uwi. Ang saya, no? Kahit saglit lang. Oo, kahit pa paano, sulit naman. Salamat, Lex, ha? Kasi lagi ka nandyan palagi. Thank you talaga, Lex, ha? Wala lang yun. Ano ka ba? Alam mo, buti na lang nandyan ka palagi. Lagi naman. After nito, back to reality na naman. Luna, may sasabihin ako sa'yo. Uy, Luna, tara na. Almusal na tayo. Sige, wait lang. Huwag ka mawawala, ah. Mamaya ulit. Mamaya, tatapusin ko na to. Luna, may sasabihin ako sa'yo. Ano na naman kalukuhan yan? Seryoso to, baliw. Luna, mahal kita 3 years na. Hindi ko na alam kung bakit ikaw eh. Pero matagal ko na sinusubukan mag-move on. Pero wala. Paulit-ulit na ako nabibigo. Ba't ngayon pa lang? Natakot kasi ako eh. Sa pwede mangyari sa atin. Nakatakot ako na mawala yung pag-ibig-ibigan natin. Yun na lang yung naging dahilan. Bakit close ako sa'yo? Pero na-realize ko na mas nakakatakot pala yung araw-araw kong tinatago. Habang unti-unti ako nasasaktan. Thank you so much, Luna. Kasi noon, hindi ko alam na kaya ko pala maramdaman yung ganito. Na makita at mapil ng iba. Kaya ko lang naramdaman yung maging totoo sa sarili ko. At di ko alam kung gaano kalaki yung nag-epekto sa akin nun. Siguro, yun din yung naging dahilan. Bakit ako nag-stay? Kahit hindi ako yung pinipili. Alex, alam mo, sa damdamin mong naibibigay, may tutulong sa buhay ko. Hindi ko pa na-explain lahat, pero sobrang thankful ako sa lahat ng gagawa mo para sa akin. Pero, hindi pa kasi ako ready pumasok sa seryosong relasyon. Yung kay Ethan, hindi rin ganun ka seryoso yun. At saka kasi nakikita lang kita as friend. Best friend. Pero hanggang dun na lang talaga eh. Hindi na para sa masigit pa. Hindi kita nakikita the same way. I understand. I really do. I respect everything na sinabi mo. Thank you for being honest with me, for trusting, and for making me feel seen. Hindi ko man nakuha yung gusto ko, but it doesn't mean na wala ako nakuha. I got something real. I guess, ito na ata yung right time para i-let go ko na yung nararamdaman ko. Hindi dahil gusto ko, but because I have to. So please, take care of yourself always, Luna. Because this time, I won't be there to remind you. Action. 1, 2, 3, action. Pati umakyat! Weh, sino? Wait lang. Okay lang ka mo! Wait lang, wala pa! 1, 2, 3, action.
Action. Thanks for advice, Lex. 1, 2, 3, action. Ano ba gusto niyo? Road trip o outing? Tangina isa ba? Nabubulol ako. View! Sean! Ako lang na eh. Di ba? Ano yan? Ang saya, no? Kung tayo magkakaibigan. Ayan kasi. See you sa Manila Bay. One, two, three, action. Ano ba? Ulit ba? Alam niyo ba yung meaning ng delulu? Short term siya ng delusional. At minsan, ganun tayo pagdating sa pag-ibig. Ang konting ngiti lang ng crush mo, feeling mo may ibig sabihin na. At kung tatanungin ako kung paano ko nalaman yung simple lang yan, so naging delulu rin ako dati. Alam mo yung pakiramdam na kaunti nga ng ngiti lang niya, feeling mo may ibig sabihin na. Yung simpleng hi lang niya, bigla mong iisipin, uy, baka gusto na rin ako. Ganun ako dati, medyo delulu sa pag-ibig. Kapag nag-reply siya ng haha, inisip ko agad, ay, kinikilig ko. Kapag nag-heart react siya sa story ko, inisip ko, uy, may something na to. Kapag tinanong niya ako, kumain ka na? Grabe yun sa utak ko. Parang love confession na yun. Iniisip ko agad, concerned siya. Baka may pagdating. Pero kung totoo, baka mabait lang siya, baka friendly lang siya, at baka ako lang talaga naglalagay ng gaming sa lahat. Ang bilis kong gumawa ng kwento sa utak ko. Sa isip ko, parang kami na. Ini-imagine ko na yung mga eksena na magkasama kami. Kantin, sabay umuwi, at nagtatawanan kami sa mga corny jokes namin na isa-isa. Minsan, nahuli ko rin sarili ko nakatitig sa phone, naghihintay ng reply niya. At kapag wala, ako pa yung gagawa ng dahilan para mag-chat. Uy, may assignment ba tayo? Uy, paano yung gagawin sa activity? Pero sa totoo lang, gusto ko lang siyang makausap kahit sandali. Doon ko na-realize, mahirap pala maging delulu. Kasi ikaw yung umaasa. Ikaw yung nag-i-imagine. Ikaw lang yung kinikilig sa mga bagay na baka normal lang para sa kanya. Pero alam mo, hindi ko rin mahisiri sa sarili ko eh. Kasi pag gusto mo yung isang tao, minsan, maliit na bagay, nagiging malaking pag-asa na. Isang tingin, isang smile, isang reply. Lahat yun nagiging dahilan para isipin ko, uy, baka may tiyan. Pero habang tumatagal, natututo ka rin. Natuto kang tumawa sa sarili mo na, natuto kang sabihin na, grabe, ang dillo ko pala dati. At balang araw, darating din yung araw, na hindi ka na mapapaisip kung may meaning ba yung ginagawa niya. Hindi mo na kailangan manghula. Hindi mo na kailangan mag-imagine ng kwento. Kasi malinaw na, hindi ka na dilibu dahil mahal ka na niya. 1, 2, 3, go. Sa, listen up. Sa na to, di ka basta-basta makakagalaw kung wala kang bitaw. Hindi sapat naman ka lang. Kailangan may asset, may source, may mga day ones na sasabay sa flow mo. Kasi dito, pag wala kang peace, wala kang bitaw. Aray mo rin pag dumating ang problema. Ako, hindi ako basta-basta Gisa. May day zeros ako noon. Makakosa ako sa Zelda, makakako sa kanto. Sila ang nagsabi, kung gusto mo pumera, kailangan mo mag-hustle na araw-araw. Pero ingat ka, kasi ang mga lespo, di natutulog. Isang maling galaw mo, eagles ka agad.
May mga ebo na akala mo totoo, pero dates pala sa'yo. Sasabihin nilang awit sa'yo, pero silang trippings. Pero kung for real, kung totoo ka sa hood, mararamdaman nilang asta mo. Dati, kala nila, lalako ng baliw sa pangarap. Pero ngayon, nakikita nilang Roxy ko. Nakikita nila ang bitaw ko. Kaya sa mga day ones ko, matcha loves. Sa mga naiwan sa baba, bounce. Pero tandaan nyo sa mundong ito, ang may mga bitaw lang ang tunay na idol. Kasi sa kalsada, di sapat ang lakas. Maraming man na matatapang sa salita. Pero kapag dumating ang init, biglang dains. Dito sa hood, sinusukat ang tao sa asta. Kung paano ko gumalaw, kung paano ko tumayo kahit ego ng sitwasyon. Naalala ko pa noon, wala kaming asset. Ang meron lang kami, pangarap at mga day ones na hindi mo bibitaw. Aral. Respect is earned, not forced. Sa ganong lifestyle, madalas takot ang basihan ng respeto. Pero, mas malaga yung respeto na galing sa mabuting ugali at ginagawa. Go! Gandang araw mga bata. Tayo ay muling kasama-sama para sa isang makabukang panaman. Alam ba ninyo na ang arawan ay isa sa pinakamahalagang kayamanan na maaari natin taglayin? Hindi ito mabibili sa tindahan. Ngunit makukuha ito sa pamamagitan ng pag-aaral, pagtatanong, at pag-uusisa sa mundo. Sa araw-araw nating pamumuhay, napakaraming bagay ang maaari nating matutunan. Halimbawa, naitanong na ba ninyo kung bakit umiinit ang panahon tuwing tanghali? O kung bakit nagkakaroon ng ulan matapos ang matinding init? Ang mga simpleng tanong na ito ang nagiging simula ng ating pagkatuto. Mahalaga rin na gamitin natin ang ating kaalaman upang makatulong sa iba at mapangalagaan ang ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang pag-unawa sa mga bagay sa paligid natin, natututo tayong gumawa ng mabubuting desisyon para sa ating sarili. Muli, nagpapaalala ang batang masisa ay laging may natutunan. Anak ni, kapatid ni, kaya lang naman dyan niya because of his parents' hard work. I get it. Alam ko naman ang iniisip nyo the moment I step in front of you. Na my life was pretty much already written since day one. Na every doorway just opens for me because of the prestigious name I carry. I know I have the privilege na wala ang iba. But most people struggle to even get noticed. Ako, I'm already at the finish line. But, alam mo ba, yung nakakapagod about being a Nepo baby? It's the fact na no matter how hard I work, no matter how many nights I spend, just to prove myself, my success gets discredited. Sometimes, tinatanong ko sa sarili ko, kung wala ba yung pangalan ko, would people even listen to me? Dati, I felt I had to be better than my parents, just to have my own identity. Pero, I realized, dito about sa pagiging mas magaling. It's about sa pagiging honest sa sarili. I have no ill feelings towards my family. But, pipiliin kong maging totoo sa sarili ko. My name might not have given me the higher position, but my own effort is what will define me. I don't want to be a carbon copy. I want to build something that is actually mine. Legacy isn't about the name you inherited. It's about the person you become when you finally step out of the shadow. Leon? Leon! Bia! Bia! Bia!
Magmi-meeting sana kami for our last project. I'm sorry. Di ako yung pumatay. I planned it all. Anong nangyari? Okay lang ba kayo? Tagal mo! Dito na kayo, maghanap lang ako signal. Alam ko kung sinong pumatay. Luis? 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 Leon? Leon! Nasaan ka nung araw na yun at ano yung ginagawa mo? Magmi-meeting sana kami for our last project. Guys, ibili lang muna ako drinks na bago sir. Kunin ko lang din yung food. Dito lang ba kayo? Lagi ko muna lang ako sa paper. Sige lang. Yan muna ako. Bago kami mag-start ng meeting, Nia, ano ba? ano ba? Nasasaktan ng tama na! Hindi ko na kaya yung gantong setup. Pakawalan mo na kami ni Luis. Pakawalan. Isang sabi ko lang sa din, baka masira yung Luis mo. Nandahil lang naman sa finals yun eh. Kung gusto mong hindi masira yung Luis mo, umayos ka bilang girlfriend ko. Pwede ba? Hiwalayan mo na lang ako. Lagi mo naman ako sinasaktan. Hindi ko hayaan makasama yung cheater na yun. I'm sorry. Pinuntahan ko siya. Pero, Ay! Libre. Kain mo na kayo. Babalik din ko. Salamat ah. Ipro, drinks niyo. Program. Well, thank you. Inom ka. Anong nangyari? Okay lang ba kayo? Nawalan ng kuryente sa library eh. Tagal mo! Dito na kayo, maghanap lang ako signal ah. Ay, check ko lang din pala muna kung may iba pang tao sa campus ha. Hindi ko na kaya, Luis. Ayaw niyo na tayong tigilan. dito ka lang. Hoy, Leon! Tigilan mo si Mia. Ako nakarapin mo. Earbird mo pa kung gusto mo. Ha? Ba't ko naman gagawin yun? Eh, ang sarap yung paglaruan. Tsaka this is the price you pay kasi mandaraya ka. Dasas ka muna yung tao. Di ako yung pumatay. Alam mo ba yung plano ni Mia? Oo. Pero hindi niya kinain. Bago siya umalis, nakita ko na binaba niya yung pagkain. Hindi si Mia ang pumatay.
I planned it all. Ako yung may pakana ng brownout. Gusto ko siyang patayin. Pero, Signal. Oh, alam ko maghahanap ka na iba sa campus. oo. Pero tayo na lang yan sa campus. Umalis ka, hindi ko kailangan ng kausap. Di ba pwede, may gusto lang ako sabihin. You know me as a rival, right? Buong buhay ko, ako nagpakahirap sa grades ko, sa mga groupings, sa activities. Tapos ikaw lang yung nakikita. Kasi anak ka ng mayor. Sam, pwede ba? Hindi ko kasalanan mahirap ka. Kapal din naman ng mukha mo, no? Eh, pera din naman ng taong bayan yung yaman nyo. Hindi mo deserve na kahit anong meron sa taas niyo. Kasi basura ka. Basura kayo ng pamilya mo. Pamilya mo. Ba mo yan? Sawa na ako sa likuran mo. Dapat ka lang mamulat. Kung babayaran mo lahat kung hindi mo sa akin pagmamahal. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Alam ko kung sinong pumatay. Sino ka? I'm a student here. I investigated the scene. May hiwa, may pasa, pero hindi yun ang kinamatay niya. How can you be so sure? Naamoy ko. Amoy sunog na almonds. Something came up in mine. And I found this.
Hanggang sa naalala ko, maaga pa nun, may babalikan akong gamit. Habang naglalakad ako, nakita ko si Nico. Potassium cyanide can cause burns with direct contact to skin. Red mark. Nancy, di ka lang pala sa kapatid ko may kasalanan. Pre, anak ng mayor. Salut ka. Halala mo si Mika? Pre, tumingin dito. Shoots ni Sister Leon. Tinapos niya buhay niya 1 year ago. Sinira ang buhay niya, Leon. Pinipilit mo siya sa bagay na hindi niya gusto. Pinipilit mo na gustuhin ka niya. Nung ayaw niya, ngayon ginahasa mo siya. Ha? Iyon! Inoras ko para maranasan mo yung sakit na pinaranas mo sa kanila. Put poison on the ice. Sakot na iliniman mo. Tandaan mo to bago mga huling mong hinahan. Kahit ang bagay may kabayaran. Sorry. Anong hangganan ng bawat kasalanan? Sa pagtatapos ng ating programa, naway mas lalong tumibay ang ating pagpapahalaga sa sining ng pelikula bilang makapangyarihang medium ng pagpapahayag, pagtuturo at pagbabago. Mula sa mga kwentong personal hanggang sa mga isyong panlipunan, ang pelikula ay nagsisilbing salamin ng ating lipunan at diwa ng ating pagka-Pilipino. Hangad ng kursong Sinesosyedad at ng ating asignaturang Filipino na mapanday hindi lamang ang husay sa teknikal na aspeto ng paggawa ng pelikula, kundi pati na rin ang puso at damdaming Pilipino sa bawat kwento. Maraming salamat at muli isang masining na pagbati sa ating lahat. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Ito ang Pinimalaya Pistan ng Pinalakang Tabing 2026.